Inom ka pa, Twinnie. Sa susunod na linggo, kasal niyo na ni Clint. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo na mag-celebrate. Let's have lots of fun. Dahil kapag ikinasal ka na, hindi na kita makakasama pa. Tura ni Chena sa kambal na si Yasmin. Magkamukha sina Chena Visandra at Yasmin Visandra. At ang tanging pinagkaiba nila ay ang kulay ng balat at iilang peklat pati na mga nunal sa muka. Mestiza si Chena, habang morena naman si Yasmin. Paboritong anak din si Chena, kaya minsan si Yasmin ang sumasalo sa galit ng kanyang mga magulang. Hindi ba dapat hindi ko gawin ang bagay na to, Chena? Ikakasal na ako eh. Baka magalit sa akin si Clint kapag nalaman niyang umiinom ako. Mahinang saad ni Yasmin. Bobo rin talaga na isang to eh. Siyempre sinasadya akong gawin to ngayon para sirain ang imahe niya kay Clint. Hindi nga siya gusto ng mga magulang namin, pero nagustuhan siya ng lalaking mahal ko. I can never bear to see Clint marry her. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Kaya ngayong gabi ay ipapakita ko kay Clint na maling babae ang pinili niya. Magkapareho lang naman kami na mukha, pero mas maganda ako. Kaya hindi lugi si Clint sa akin. Kapag sa huli, pinili niya ako kaysa sa kakambal ko. Puno ng kumpiyansang sabi ni Chena sa sarili. Ngumiti si Chena ng matamis kay Yasmin. Mahal ka ni Clint, Yasmin. Hindi naman siya magagalit sa'yo ng basta-basta dahil lang sa bagay na to. Saka, si Clint pa. Ikaw lang ang babaeng nasa puso niya. Kaya kahit anong gawin mo, tatanggapin ka pa rin niya. Kaya hindi mo kailangan mag-alala, okay? Malambing na tanong ni Chena at inilahad mo liyang inumin kay Yasmin. Inumin mo na to, Twinnie. Bridal shower mo ito. Kaya dapat lang mag-enjoy tayong dalawa ngayong gabi. Humahagik-gik na saad ni Chena. Kaya napangiti na rin si Yasmin. Kinuha ni Yasmin ang inumin mula sa kamay ni Chena at nilagok yon. Agad na nasira ang ekspresyon ng mukha ni Yasmin dahil sa pait ng natikman niya. Ang pait naman ng juice na to. Gawa ba to sa ampalaya? Reklamo ni Yasmin na ikinahalakhak ni Chena. Ano ka ba, kambal? Alcoholic drinks yan. Kapag sobrang pait, mas lalong masarap dahil mas malakas ang tama ng ganon. Mamaya rin, hindi mo na mapapansin ang lasa niyan. Mag-e-enjoy ka pa. Kaya inom ka pa. Udyok ni Chena kay Yasmin at binigyan pa ito ng kasunod na shot. Mas lalong napangisi si Chena nang magsimula ng sapuin ni Yasmin ang ulo niya. Mabilis na tinawag ni Chena ang mga lalaking hinar niya para galawin ang kanyang kakambal. Tignan lang natin kung mamahalin ka pa rin ba ni Clint kapag nakita niya kung gaano mo kagusto ang haplos at halik ng mga lalaking gagalaw sa iyo ngayon. Nandidilim ang ekspresyon na tura ni Chena sa sarili. Chena, nag-iinit ang katawan ko. Expired na ata ang Diyos na pinainom mo sa akin, kambal. Saad ni Yasmin sa nanghihinang boses. Lumapit si Chena kay Yasmin bago marahang hinaplos ang pisngi ng kakambal niya. Tanga ka talaga, Yasmin. Pero bagay lang to sa'yo dahil mang-aagaw ka. Bulong na saad ni Chena sa tenga ni Yasmin. Enjoy, boys? Dagdag na sabi niya sa mga lalaking nag-aabang. Mabilis na umalis si Chena para tawagan ng fiancé ni Yasmin na si Clint. Malawak ang ngiti sa labi ni Chena dahil alam niya na sa gabing yun magtatagumpay na siya. Habang si Yasmin naman sa loob ng VIP room ay panay tulak sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Alis! Ang papawis niyo! Naihi ako, ano ba? Sigaw niya at sinubukan maging malakas habang papikit-pikit na ang mga mata. Chena, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gusto ko mag-bathroom break. Muling sigaw ni Yasmin at nagpumilit na makaalis sa kinauupuan niya. Miss, huwag ka mag-alala. Masasarapan ka sa amin ngayong gabi. Sisiguraduhin namin na... Alis! Alis ka dyan!
Lasing na't putol ni Yasmin sa stripper na siyang nagsasalita. Kahit lasing, pinilit ni Yasmin na tumayo hanggang sa tuluyan siyang makatakas sa kumpulan ng mga stripper. Hayaan na natin ang isang yun. Nabayaran naman na tayo, kaya kung ayaw niya, wag nating pilitin. Saad ng isang stripper kaya wala ni isa sa kanila ang humabol kay Yasmin. Paggewang-gewang na naglakad si Yasmin sa gitna ng hallway. Gustong hanapin ni Yasmin ang kanyang kakambal na si Chena, pero panay ikot ang kanyang paningin. Nang makakita si Yasmin ang nakabukas na kwarto, mabilis niyang inakala na yun ang banyo kaya agad siyang pumasok. Sino ka? Sigaw ni Falcon sa biro kay Yasmin, na siyang umawang ang labi habang kunot ang noong pinakatitigan si Falcon. Wow, ang pogi mo. Manghang sabi ni Yasmin at humagikik. Mabilis na lumapit si Yasmin kay Falcon na siyang napaatras. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi mo ba alam na mapapahama ka kapag lumapit ka sa akin? Nasa si Kiyo. Sinabi ko sa kanya na hindi siya dapat magpapasok ng kahit na sino. Sigaw ni Falcon na panay atras pa rin. Pogi, ang init dito, di ba? Ang init-init. Saad ni Yasmin at dahan-dahang hinubad ang kanyang suot na damit. Nanlaki ang mga mata ni Falcon. Nasapo ni Falcon ang kanyang dibdib nang sumakit yun. Mas lalong lumala ang init na nararamdaman ni Falcon at kapag nagtagal pa si Yasmin sa iisang kwarto kung nasan siya, baka may magawa siya rito na hindi dapat. Umalis ka, okay? Hindi ka dapat nandito. Isang ungo lang kumawala kay Falcon nang biglaang nakalapit na sa kanya si Yasmin. Marahang hinaplos ni Yasmin ang dibdib ni Falcon at sa isang iglap, nawala ang sakit sa dibdib na kanina lang nararamdaman ng binata. Ayaw mo ba sa akin? Malambing ang boses na tanong ni Yasmin. Dahil sa drugs na nilagay ni Chena sa inumin ni Yasmin, nagkaganito ang dalaga. Hindi mawawala ang init sa katawan ni Yasmin hanggat hindi natutugunan ang pangangailangan nito. At kapag hindi yun natugunan, may tsansang mamatay si Yasmin. Pagsisisihan mo to. Bulong ni Falcon, pero imbis sagutin, tumingkayad lamang si Yasmin at sa namumungay ng mga mata, siniil ni Yasmin ang labi ni Falcon sa isang mapusok at nangangailangang halik. Mabilis na naglumikot ang mga kamay ni Falcon sa katawan ni Yasmin hanggang sa tuluyan ng nahawakan ni Falcon ang kahubaran ng dalaga. Sa kwartong yon, lumaganap ang init na tanging si Falcon at Yasmin lang ang nakakaramdam. Aray! Sakit! Nasapo ni Yasmin ang kanyang noo pagising niya. Nang mapatingin si Yasmin sa katabi niya, bumilog ang kanyang bibig dahil sa estrangherong hindi niya kilala. Sino lalaking to? Ba't kami magkatabi? May nangyari pa sa amin? Hindi kaya napasobra ang pag-inom ko kagabi? Hindi makapaniwalang tanong ni Yasmin sa sarili at napakurap-kurap. Mabilis na tumayo si Yasmin at hinanap ang kanyang mga damit. Ngayong hubot-hubad siya, mas lalo lamang luminaw sa kanya ang lahat. May nangyari nga sa kanila ng lalaking katabi niya. Mister! Hoy! Mister! Mahinang saad ni Yasmin at sinundot ang pisngi ng lalaki. Hindi ito nagising, kaya napanguso si Yasmin. Kailangan ko na umalis. Baka hinahanap na nila ako. Baka makita din ako ni Clint dito. Shit! Kailangan ko magpaliwanag sa kanya ngayong may nakagalaw na sa akin. Aniya sa sarili. Akmang tatalikuran na ni Yasmin si Falcon nang bigla siyang may maalala. Kumuha si Yasmin ng 1,000 sa bulsa niya at inosenteng inilagay yun sa palad ng natutulog na si Falcon, saka siya tuluyan ng umalis. Clint! Gulat na sigaw ni Yasmin. Nang pagkalabas niya sa mismong bar, ay bumungad sa kanya ang kanyang fiancé na si Clint. Nasaan ka kagabi? Kagabi ka pa namin hinahanap ni Chena. Chena even had to stay in this worthless place just to find you. Bungad ni Clint kay Yasmin na siyang gumulat sa dalaga. Si Chena,
Naalala ko ang nangyari kagabi. Bago pa man ako magising kasama ang lalaking yon. Si Chena ang may kasalanan ng lahat ng to. Klaro ang memorya ko mula kagabi. Kahit na sobrang lasing na ako. Siya ang nagpapasok ng mga strippers sa kwarto namin hanggang sa tumakas ako. At napunta rin sa kwarto ng lalaki na kasiping ko. She planned this. Hinuha ni Yasmin sa lahat na nangyayari. Clint, si Chena ang... Ano ito? Red marks? Napaigik si Yasmin nang hablutin ni Clint ang kwelyo ng kanyang damit para tignan ang kanyang leeg. Nanlaki ang mga mata ni Yasmin sa gulat at nagpumiglas. Clint, bitiwan mo ako. Nasasakal mo na ako, Clint. Angil ni Yasmin. Pabalian namang binitiwan ni Clint si Yasmin habang may hindi makapaniwalang ngisi sa labi. Oh wow! Tama nga si Chena. Malandi ka, Yasmin. Sa susunod na linggo na ang kasal nating dalawa pero nakuha mo pang makisiping sa iba habang nandito ako? Ni hindi ka makapaghintay? Tama si Chena. Hindi nga ikaw ang tamang babae para sa akin. Akala ko, puro ka at inosente. Pero isa ka palang malandi. Sigaw ni Clint na siyang bumasag sa puso ni Yasmin. Clint, hindi ko kasalanan nangyari. Si Chena ang may alam ng lahat. Siya nagpadala ng lalaki sa kwarto namin at iniwan niya ako doon. Sinungaling. At talagang sinisiraan mo pa sa akin ang kakambal mo? Kilala na kita ngayon, Yasmin. At nagsisisi na ako na ikaw ang pinili kong pakasalan. Ngayong araw mismo dito, ipasasawalang bisa ko ang engagement natin. Wala na akong balak pang ituloy ang kasal ko sa'yo. Galit na putol ni Clint kay Yasmin na siyang hindi makapaniwala sa lahat ng narinig niya. Clint! Clint! Tawag ni Yasmin kay Clint nang tumalikod ang lalaki at iwanan siya. Napaiyak na lamang si Yasmin. Hindi siya makapaniwala na lahat na lang na meron siya. Naglaho sa isang iglap. Si Chena lang makakasagot ng lahat ng to. Hindi ko maintindihan kung ba't niya ginawa to sa akin. Kailangan ko siyang kausapin. Tura ni Yasmin sa sarili at mabilis na naglakad pabalik sa bar. Ngunit sa pagbalik ni Yasmin, bumungad sa kanya si Chena na ngayon nakakapit na sa lalaking nakatabi niya kanina sa pagising. Umigting ang panga ni Falcon habang nakatitig sa hawak niyang 1,000. Hindi siya makapaniwala. May kasama rin yung isang pares ng hikaw na ang disenyo ay bulaklak ng jasmine. Nakita niya ang hikaw kanina habang nagbibihis siya at kinuha niya yon. Binayaran ka, boss? Akala niya ata bayaran ka ho. Natatawa at nakangiwing sabi ni Kiyo, ang kanang kamay ni Falcon. Mabilis na nag-angat ng tingin si Falcon at tinignan ng matalim si Kiyo. Baka gusto mo maghanap ng bagong trabaho, Kiyo? Magsabi ka lang. Handa akong sasantihin ka ngayon din. May pagbabantas sa boses na sabi ni Falcon. Mabilis na natawa si Kiyo at hinampas pa si Falcon. No ka ba, boss? Di ko naman mabiro. Hindi naman ho ganun ang gusto ko iparating. Ang ibig kong sabihin ay baka nagwapuhan sa'yo at gusto kanya i-hire ulit sa susunod, kaya ka binayaran. Ngiting-ngiti na sabi ni Kiyo at mas lalong tumalim ang tingin ni Falcon sa kanya at agad siyang napakurap-kurap. Hehehe, sabi ko nga mananahimik na ako, sir. Dagdag ni Kiyo sa pabulong na boses. Sabihan mo ang manager na isarado ang bar. Walang lalabas na kahit sino hanggat hindi ko nahahanap ang babaeng yon. Utos ni Falcon sa malamig na boses at tumayo na sa kinauupuan niya. Mabilis namang sumunod si Kiyo at nagmamadaling umalis. Sumunod din naman si Falcon at sa paglabas niya, biglang dumaan sa harap niya ang isang napakapamilyar na muka. Ikaw! Sigaw ni Falcon at mabilis inabot ang braso ni Chena na siyang kalmadong lumingon lang sa kanya habang kunot ang noo. Hindi ako bayarang babae sa bar na to. Nagkakamali ka na hinablot mo. Malditang sabi ni Chena at akmang itataboy ang kamay ni Falcon nang magsidatingan ang mga tauhan ng binata. Boss, nakasara na ho lahat na lagusan. Wala ho makakalabas hanggat walang utos nyo. Tura ni Kiyo. Mabilis na naintriga si Chena sa narinig.
Makapangyarihan na ata ang lalaking to. Lalo na dahil nagawa niya ipasara ang buong bar. Kahit ang parents ko, hindi kayang gawin ang bagay na yon. Unless, mas mayaman siya kaysa sa amin. Now I'm intrigued. Naniningkit ang mga matang saad ni Chena sa sarili. Bakit mo ako pinigilan? Kilala ba kita? Tanong ni Chena, kaya bumaba ang tingin ni Falcon sa kanya. Sa'yo ba to? Tanong ni Falcon, habang hawak-hawak ang isang hikaw na agad nakilala ni Chena. Si Yasmin na naman. Yasmin na lang. Hindi ko makakalimutan ang hikaw na to dahil ito ang pinakapaborito niya sa lahat. Akin ang hikaw na to. Bakit nasa iyo to? Kuryosong tanong ni Chena at takmang kukunin ang hikaw ng ilayuyo ni Falcon. Mabuti na lang din. Walang suot na hikaw si Chena, kaya hindi siya paniguradong pagdududahan ni Falcon. Ibig sabihin, wala kang naaalala sa nangyari kagabi. Hindi mo naaalala ang ginawa natin. Kunot noong tanong ni Falcon. Bahagyang umawang ang labi ni Chena kasabay ng pag-iling niya. Masyado akong lasing kagabi. At may ginawa sa akin ng kapatid ko. Nilagyan niya ng droga ang inumin ko kaya sobrang init ng katawan ko kagabi. Kaninang umaga pagising ko sobra ako naging takot. Kaya mabilis akong umalis habang hindi man lang tumitingin sa kung sino ang kasama ko. Kanina ko pa nga hinahanap ang kapatid ko eh. Hanggang sa bigla mo ako hilahin, sino ka ba? Ba't mo ako hinahanap? Binahira ni Chena ng peking takot ang boses niya para makumbinsi si Falcon. Napaisip si Falcon. At sa huli, napatitig sa hawak niyang hikaw bago muling hinarap si Chena. Kagabi ay inatake ako ng sakit ko. Dahil sa babaeng ito kaya bigla yun nawala. Kung siya nga ang babaeng nakatadhana para sa akin, nararapat lang na pakisamahan ko siya na maayos. At kung mahulog man ang loob namin sa isa't isa, handa akong pakasalan siya. Turan ni Falcon sa likod ng kanyang isipan. Ano pangalan mo? Tanong ni Falcon kay Chena. Chena Visandra. Malambing ang boses na sagot ni Chena. Chena, mula ngayong araw na to, pananagutan ko ang nangyari sa ating dalawa. Sisiguraduhin ko na mananatiling ligtas ka sa kamay namin ng mga Saviro. Seryosong sabi ni Falcon. Mahinang napasinghap si Chena sa narinig. Saviro, ang nagmamay-ari ng Phoenix Company. Ang nag-iisang kumpanya na kahit sino ay hindi kayang patumbahin nyo ng basta-basta. That Yasmin? Imbes na mga pipitsuging stripper ay isang CEO ng Phoenix Company ang nakuha niyang akitin? Galit na tura ni Chena sa isipan niya. 9 months later, panay ang sigaw ni Yasmin habang mahigpit ang kapit sa bedsheet ng kamang kinahihigaan niya. Iripa, miss! Iripa! Pasigaw na utos ng midwife kay Yasmin na siyang napapikit sa sobrang sakit. Ginawa ni Yasmin ang utos ng midwife hanggang sa may pumainlandang na iyak sa paligid. Isang lalaki. Anunsyo ng midwife sa mga kasama ni Yasmin ng mga oras na yon. Nagtaas ng kilay si Chena habang napatangu-tangulang ang mga magulang ni Yasmin. May kasunod pa! Gulat na sigaw ng midwife na siyang ikinakunot ng noo ng mag-asawang Visandra. Kahit si Chena, nagtaka sa sinabi ng midwife. Napuno ulit ng ire ni Yasmin ang buong kwarto hanggang sa mailabas niya ang pinakahuling sanggol na nasa kanyang sinapupunan. 4 na magkakasunod na lalaki at isang babae. Quintuplets ang anak mo, Miss Visandra. Tuwang-tuwa at manghang sabi ng midwife kay Yasmin na siyang napangiti. Pagkatapos linisan si Yasmin, lumabas na ang midwife kasama ang pamilya niya. Nasa isang liblib na lugar si Yasmin dahil ayaw ng pamilya niya, lalo na ni Chena, na malaman ng lahat na buntis siya. Hindi rin gusto ni Chena na makita si Yasmin ni Falcon, kaya sadyang itinago si Yasmin sa loob ng 9 na buwan sa lugar na yun hanggang sa mga anak siya. Dad, kapag nalaman ni Falcon na hindi ako ang babaeng nakasiping niya nung gabing yun,
Panigurado magagalit siya ng sobra. He already gave our company lots of help. Nag-invest siya sa atin. Kaya ngayon, kilalang-kilala ang kumpanya natin kapag hindi natin tinapon ang mga sanggol na to. Baka malaman ni Falcon ang katotohanan. Rinig ni Yasmin na pinaliwanag ni Chena sa ama nila. Hindi nakasarado ng maayos ang pinto kaya klarong-klaro sa pandinig ni Yasmin ang mga sinasabi ni Chena. Mga pamangkin mo yun, Chena. Giit ng dad nila kay Chena. At sino mas kakampihan mo sa amin ni Yasmin? That Yasmin again? Dahil lang may mga anak siya? Paano naman ako? Nagsinungaling na ako kay Falcon na nakunan ako. Kapag sumulpot ang kapatid kong yan sa harap ni Falcon, paniguradong maaalala niya agad-agad na hindi ako ang babaeng nakasama niya nung gabing yon. Ano? Gusto mo ako mamatay? Sigaw ni Chena na ikinaawang ng bibig ng kanyang dad. Chino, ano ba? Makinig ka sa anak natin. Hindi ko kakayaning mawala sa atin si Chena. Hindi mo man lang ba pagbibigyan ng anak natin? Pagtatanggol ni Laura kay Chena. Ang stepmom nila Chena at Yasmin. Hindi maaari to. Kailangan ko makaalis dito. Akala ko sapat na ang pagtatago ko pero ngayon gusto nilang alisin sa buhay ko ang mga anak ko. Hindi ako makakapayag. Tura ni Yasmin sa sarili at kahit masakit ang kanyang buong katawan galing sa panganganak, pinilit niya ang sariling bumangon. Unang kinuha ni Yasmin ang babae niyang anak at dahan-dahan siyang umalis gamit ang bintana ng kwarto. Tanging isang palapag lang ang bahay na tinutuluyan niya kaya hindi siya nahirapang makaalis. Kung pwede lang, nabuhatin ang lahat ng kanyang anak gagawin niya. Ngunit hindi pa ganun kalakas si Yasmin, kaya isang sanggol lang kaya niyang buhatin. Dito ka muna anak ko, okay? Papalik si mami, kukunin ko lang mga kapatid mo. Pagkabalik ko, hahanap ako ng tutulong sa ating lahat. Nang hihinang sabi ni Yasmin sa anak niyang babae. Hinagka ni Yasmin ang pisngi ng kanyang anak bago tumalikod para bumalik sa bahay. Ngunit gano'n na lamang ang panghihina ng tuhod ni Yasmin. Nang pagkabalik niya, nasusunog na ang buong bahay. Hindi! Hindi! Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Nanginginig ang boses na sigaw ni Yasmin. Hindi! Hindi ito maaari! Pinilit ni Yasmin ang sariling tumakbo papunta sa bahay. Baka nasa loob pa sila. Paniguradong nasa loob pa sila. Naghihintay sila sa akin, nangako ako sa bunso nilang kapatid na babalik kami. Na makukumpleto kami. Umiiyak na tura ni Yasmin sa sarili. Hindi pa man nakakalapit si Yasmin na sobra sa nasusunog na bahay. May humila na sa kanya papalayo doon. Yasmin! Yasmin, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Parker. Ang tanging kaibigan ni Yasmin na siyang nakakaalam ng pagbubuntis niya. Parker, ang mga anak ko. Nasa loob sila. Iligtas mo ang mga anak ko. Iligtas mo sila para awa mo na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Umiiyak na sigaw ni Yasmin at mahigpit na kinapitan ng damit ni Parker. Puno ng awang, tinitigan ni Parker ang mukha ni Yasmin bago siya bahagyang umiling. Masyado na malaki ang sunog, Yasmin. Akala ko ay nasa loob ka ng nasusunog na bahay. Pero nakita kita dito sa labas. Kung may tao man sa loob, hindi na natin sila maliligtas pa. Lalo na kung mga sanggol yun, Yasmin. Panay ang iling ni Yasmin. Panay ang palahaw niya ng iyak. Magbabayad sila lahat. Pagpapayaran nila ang ginawa nila sa mga anak ko. Ipaparanas ko sa kanila ang sakit na siyang dinanas ko sa araw na to. Kasabay ng mga sinabi ni Yasmin ay ang malakas niyang pagsigaw. Punong-puno yun ng hinagpis na kahit sino mang makarinig ay mababasag ang puso. Ilagay niyo dyan. Utos ni Chena sa mga tauhan ng kanilang pamilya. Mabilis naman na sumunod ang mga ito at nilagay ang 4 na sanggol sa iisang bangka. Malaki ang ngisi ni Chena habang tinitignan ng mga anak ni Yasmin. Akala ng isang yun maililigtas niya ang mga anak niya? Nagawa niyang maitakas ang isa. Pero paano naman itong 4? Sa lamig ng panahon, hindi rin magtatagal ang mga sanggol na to sa laot. Mamamatay rin sila katulad ng gusto ko. At paniguradong sinisisi na ni Yasmin ang sarili niya ngayon. O hindi kaya baka tumalo na yon sa nasusunog na bahay para iligtas sa mga anak niya kuno?
Nakangising sabi ni Chena sa sarili. Magandang plano ito, anak. Dahil dito, paniguradong hindi na magdududa pa sa'yo si Falcon. Pagkatapos ng araw na to, wala nang gagambala pa sa atin. Malawak ang ngiting sabi ni Laura na siyang nasa tabi ni Chena. Nasaan si Dad, Mom? Dapat nandito siya para tignan ang pangyayaring to. Nanunuyang sabi ni Chena. Para naman kasi siyang kung sino inosente. Siya nga itong panay-palo kay Yasmin nun. Siya ang dahilan ng mga peklat ni Yasmin sa katawan. Kaya bakit siya naaawa ngayon? Ipokrito talaga si Dad. Dagdag pa ni Chena. Hayaan mo na ang dad mo, Chena. Pagkatapos ng lahat ng ito, wala na tayong magiging problema pa. Makakalimutan niya rin ang pangyayaring ito pagkalipas ng 1 taon. Nang itulak na ng mga tauhan nila ang bangka papunta sa dagat, ay nakangising tumalikod ang mag-ina. Lingid sa kaalaman ng mga ito, na nakatadhanang maging swerte sa buhay ang 5 anak ni Yasmin Visandra. Oh, look! Ano yan? Sigaw ng isang matanda na siyang nasa isang malaking yate. Maingay ang buong yate dahil sa nagaganap na party ng matatandang babae na puro mayayaman. Ang pinakamayaman sa kanila na siyang host din ng party ay nasa gilid ng yate ng mga oras na yon. At nanonood ng alon nang may makita siyang bangka sa karagatan. Iyak ng sanggol ang siyang gumulat sa lahat ng naroon. Minumulto ba tayo? O talagang may sanggol sa loob ng bangkang yan? Kunot noong tanong ng isang matandang babae. Bababain ko, sandali. Determinadong sabi ng isa na siyang kilala bilang Master of Martial Arts. Sa isang wasiwas ng kanyang kamay, tumalon ito at swabing dumapos sa bangka. Sanggol nga! 4 na sanggol! Anunsyo nito sa mga taong nasa yate. 6 na taon ang nakalipas. Yan lang ba ang kaya mo, First? Nanunuyang tanong ni Master Z kay First, ang 6 na taong gulang na anak ni Yasmin na ngayon ay nasa pangangalaga ng isang napakagaling na martial artist sa buong mundo. No, Master! Sagot ni First at agad gumalaw para umatake. Mula 3 taong gulang, na-train na si First ni Master Z at ngayon ay isa ng Taekwondo Master si First, ngunit palagi pa rin siyang nag-iensayo para ipakita kay Master Z ang kakayahan niya. Nagbigay ng isang Tempest Elbow Strike si Master Z na siyang sinagot ni First ng Shadow Step na sinundan ni First ng Meteor Kick. Ginawa ni Master Z ang lahat para hindi siya mapuruhan ng atake ni First, pero tuluyan pa rin yung nakarating sa kanya. Magaling, magaling! Puri ni Master Z kay First na siyang malawak na napangiti. Salamat, Lola Z! Nakangiting tugon ni First. Sa loob ng ensayo, Master Z ang tawag ni First sa matanda. Pero, kapag tapos na ang lahat, Lola na ang tawag niya dito. First! Lola Z! Nagluto ako ng pagkain! Sigaw ni Second, ang kapatid ni First na siyang nag-aaral bilang isang chef. Nag-iensayo naman ito sa ilalim ni Master X, ang Master Chef, na siyang isa sa mga kaibigan ni Master Z. Katulad ni First, nagsimula rin sa pag-iensayo ang kapatid niya sa loob ng 3 taong gulang. Lahat silang 4 na magkakapatid ay nagsimulang mag-ensayo sa edad na yon. Kaya ngayon sobrang galing nila sa larangang itinuro sa kanila. Ano ito, Second? Takang tanong ni First sa kapatid habang inaamoy ang nilutong pagkain ni Second. Ang dish na to, tinatawag na Peking duck. Pinalaki ang duck gamit ang paglalagay dito ng hangin para maisipara ko ang balat nito sa karne. Tapos, hinaluan ko siya ng malto syrup, soy sauce, at iba pang klase ng seasonings. I then left it to air dry. Nagutom na ako, Second. Ang dami-dami naman proseso nito. Baka mamayang hapon pa matapos bago mo ako mapakain. Reklamo ni First na siyang ikinanguso ni Second, lalo na dahil naputol ang pagpapaliwanag niya. Napakamot si Second sa batok, habang natatawa naman si Master X na siyang nasa likod nito. Lola Z,
Nasa si third at fourth. Gusto ko matikman nila niluluto ko eh. Tura ni second na siyang nagangat ng tingin kay Master Z. Hayaan mo na ang kapatid mong yon. Si third paniguradong nasa maliit niyang kubo habang nasa cafe naman ang ikaapat mong kapatid. Master, anong gamot ho ang pwedeng ireseta sa akin? Ilang araw ko na hong dinadamdam ang sakit na to. Wala naman ho akong pera pampacheck up sa ospital. Tura ng isang dayo kay third na siyang nasa loob ng isang kubo. Si third ay nag-aaral upang maging isang medicinal expert. Walang hindi alam si third pagdating sa mga gamot na pwedeng magpagaling ng kahit anong klaseng sakit. Natutunan naman yun ni third sa ilalim ni Master Q, ang isa sa mga kaibigan ng kumupkup sa kanila na si Master D. Si Master Q ay isang magaling na doktor sa ibang bansa na siyang retired na rin ngayon dahil sa katandaan nito. Ito ang tinatawag na datura. Isa itong gamot na ginagamit para mawala ang nararamdaman mong sakit sa katawan, pero isang beses lang sa isang araw mo ito gagamitin. Pagkatapos mong kumain, ay saka mo ito iinumin. Kapag sumobrang paggamit mo sa gamot na ito, hindi ito kakayanin ng katawan mo. It can cause delirium and hallucinations. Maaari ka ring mamatay dahil dito, kaya sundin mo yung sinabi ko. Naintindihan mo ba? Paliwanag ni third sa dayo na siyang napatangu-tango. Inilahad ni third ang gamot dito na siyang tinanggap ng dayo kaagad. Maraming salamat, Master. Susundin ko ang utos niyo. Maraming salamat po talaga. Pasasalamat ng dayo at mabilis na kinuha ang gamot pagkatapos ay yumuko dito sa harap ng kubo. Nag-inat si third pagkatapos itong umalis. Inayos niya ang mga gamot na nakalinya sa kanyang harapan. Bago tumayo na. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Lumabas doon ang pangalan ni Fort. Ang kapatid niyang hacker. May papagamot ka ba sa akin? Bungad ni third sa kapatid. Third, nahanap ko na si Mom. Anunsyo ni Fort na siyang gumulat sa buong pagkatao ni third. Nakangiting inilabas ni Fort ang kanyang laptop mula sa suot-suot niyang bag. May lollipop pa si Fort sa bibig habang tumitipa sa kanyang laptop. Paniguradong darating dito ang babaeng yon. Hindi ako makapaghintay na haluan ng gamot ang inumin niya. Ang sabi ni third, kapag nilagay ko ito sa inumin, sasakitan siya ng isang tao at matatay sila ng sobra sa loob ng ilang araw. Wala rin daw ito mabisang gamot kaya wala siyang kawala sa akin. Humagikgik si Fort sa naisip niya. Nasa ganoong sitwasyon si Fort nang pumasok ang taong hinihintay niya. Yun ang kapatid ng kanyang ina na si Chena. Sinundan ni Fort ng tingin si Chena at umismid pa ang 6 na taong gulang na si Fort. Tumating din. Ngayong araw na ito, may paghihiganti ko na ang nanay ko mula sa'yo. Dahil sa'yo kaya nawalay kami sa kanya. Kaya ngayong araw na ito magdudusa ka. Maldito ang sabi ni Fort sa sarili. 1 taon na ang nakalipas mula nang malaman ng 4 na magkakapatid ang totoong nangyari sa kanila. Ang master ni Fort na si Master D, ang kumupkop sa 4 na magkakapatid. Nang nasa bingit na ng kamatayan si Master D, ay sinabi nito ang totoo sa 4. Nag-imbestiga si Master D. Noong taong nahanap nila sa yate ang 4 na sanggol. At doon nila nalaman na ang mga magulang nila ay sina Falcon Saviro at Yasmin Visandra. Nalaman din ng mga ito ang dinanas ni Yasmin sa kamay ng kapatid nitong si Chena sa tulong na rin ng pag-hack ni Master D sa mga CCTV cameras ng mga panahong yon. Bathroom break lang ako. Nakangiting sabi ni Chena sa mga kasamahan sa mesa. Doon napatayo si Fort. Lumapit si Fort sa mesa na siyang kumuha sa atensyon ng mga taong naroon. Oh, ang cute! Hi, kid! Sino magulang mo? Paniguradong pogi ang dad mo. Sobrang gwapo mo. Puri ng isa sa mga kasama ni Chena na siyang nakapagpangiti kay Fort. Pogi talaga dad ko. Maganda rin mom ko. Mayabang na sabi ni Fort at naupo sa upuan kung saan doon dapat uupo si Chena. Sumingkit ang mga mata ni Fort habang nakatingin sa inumin na nasa harapan niya. Mabilis na inaliw ni Fort ang mga taong nasa harap niya at sa patagong galaw, nailagay niya rin sa wakas ang gamot na
kanyang dala sa inumin ni Chena. Mom, I want that! Mabilis na palingon si Fort sa batang nagsalita. Naramdaman ni Fort ang biglaang paglukso ng dugo habang nakatingin sa batang babae na siyang may suot na Chloe lace dress at suede boots. Ang kasama naman nito ay may suot na Giorgio Armani, black silk pantsuit at black heels. May mask din ito sa mukha pero tila pamilyar kay Fort ang babaeng yon. Alright, dahan-dahan lang. Mupo ka muna ron at mag-order ako. Malambing ang boses na sabi ng babae. Muling lumukso ang dugo ni Fort, kaya buwaba si Fort sa kinauupuan niya at hindi pinansin ng mga kasamahan ni Chena na siyang tumawag sa kanya. Nilapitan ni Fort ang babae at inabot ang manggas ng damit nito. Oh, are you lost, baby boy? Ayos ka lang ba? Nasaan na magulang mo? Mahinahong tanong na babae kay Fort na siyang nanlaki ang mga mata. Ngayong nasa malapit na si Fort sa babae, doon niya natanto kung sino ito. Mommy! Sigaw ni Fort sa tuwa na siyang ikinaawang ng bibig ni Yasmin Visandra. Anong mommy? She's my mommy! Napalingon si Fort sa malditang boses na yon. Baby sister! Tuwang-tuwa na sigaw ni Fort at walang kaabog-abog na nilapitan ng kapatid niya para yakapin. Mommy! Bumangon ba sa kabaong ang mga kapatid ko? Litong-lito na tanong ng bunsong anak ni Yasmin. Sunny. Saway ni Yasmin sa anak na napakurap-kurap. Bata, nagkakamali ka ata ng tinatawag na mommy eh. Baka magtampo ang mga anak ko sa langit yan. Nakangiwing sabi ni Yasmin kay Fort na siyang nakapamewang sa harap nilang dalawa ni Sunny. Dinala ni Yasmin si Fort sa kondo niya dahil hindi rin gusto ni Yasmin na manatili sa labas at baka may makakilala sa kanya. Ikaw ang mami ko. Si Sunny ang baby sister ko. Giit ni Fort. Ano pa naman to? Akala ko pa naman makikilala ako agad ni mami kapag nakita niya ako. Pero nagkamali pala ako. Hindi niya ba maramdaman ang lukso ng dugo na naramdaman ko? Inis na bulong ni Fort sa sarili. Kasi baka magtampo tong anak ko sa akin, bata. Wala naman kasi akong anak sa ibang lalaki. Wala nga po, mami. Magagalit din ako kapag may anak ka po sa ibang lalaki. Hindi ko rin po matatanggap yun. Putol ni Fort sa kanyang ina na natawa ng bahagya. Sino ba kasi ang mami mo? Hindi kaya napagkamalan mo lang ako? May kapatid ako maldita yon pero hindi niya naman siguro itatakwil ang anak niya. Wala po akong mami na witch. Ayoko po sa mga witch. Sagot ni Fort na siyang ikinalaki ng mga mata ni Yasmin. Sa huli, napahalaka kang babae. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ngayon lang may tumawag kay Chena na witch sa harap niya. I like you. Ngiting-ngiti na sabi ni Yasmin kay Fort. I like you too, mommy. She's my mommy. I like her most. I like you too, baby sister. Sagot naman ni Fort. Fine, siguro iniwan ka na ng mga magulang mo. Kung papayag si Sunny, hahayaan kita dito. Tura ni Yasmin. Mabilis na napatingin si Fort kay Sunny na siyang napanguso. Magiging kuya mo ako, Sunny, and I'll protect you from bullies. Kaya ko rin maging photographer mo. Dahil sa huling sinabi ni Fort, nakuha ang atensyon ni Sunny. Okay, you'll be my kuya from now on. Sagot ni Sunny na may malawak ng ngiti sa labi. Ano nga palang pangalan mo, bata? Tanong naman ni Yasmin kay Fort. Fort po. Ako po si Fort. Sagot ni Fort habang may matamis ng ngiti sa labi. Wow! Ang liit ng bahay ni Mommy. Manghang sabi ni Second na siyang umani ng masamang tingin mula sa mga kapatid niya. Hilalait mo ba ang Mommy natin, Second? Lalaki rin ang bahay ni Mommy, okay? Marami akong pera. Palalakihin ko ang bahay ni Mommy katulad ng mansyon ni Lola D. Nakasimangot na sabi ni Fort. Nakamot naman ni Second ang batok niya. At nasa loob ng kwarto ni Fort ang tatlo niyang kapatid. Dahil tulog na ang bunso nilang kapatid at si Yasmin,
Malayang nakapasok ang tatlo na walang nakakaalam na kahit sino. Wala bang kahit anong sakit si Mommy, Fort? Tanong naman ni Third. Wala naman. Kaso masyadong tanga si Mommy. Buti na lang hindi tayo nagmana sa kanya. Kahit anong sabi ko kasi na anak niya ako, ayaw niya maniwala. Sabi niya pa na baka magalit na ang anak niya sa langit, wala naman tayo sa langit. Kumunot ang noon ng mga kapatid ni Fort. Siguro akala ni Mommy na nasa private jet tayo nila Lola D, kaya sinabi niyang nasa langit tayo. Singit naman ni Second, kaya muli siyang nakaani ng matalim na tingin mula sa mga kapatid. Alam mo, Second, naisip ko na ikaw lang nag-iisang nagmana kay Mommy kasi pareho kayo mag-isip. Tura ni Fort sa kapatid sa sarkastikong boses. Ibig sabihin, matalino kami ni Mommy. Tuwang-tuwa na sabi ni Second. Napa-facepalm na lang sina First, Third, at Fourth dahil sa sinabi ni Second. Good morning, Mommy! Napasa po si Yasmin sa dibdib niya sa gulat habang nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Second na siyang may hawak ng mga pinggan. Sino ka? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Yasmin kay Second na siyang matamis na ngumiti. Ako po si Second. Anak mo po ako, Mommy. Nakapasok po ako gamit ang pinto nyo. Bukas po kasi kaya naisip ko na lang na pumasok. I cook you breakfast po. Sagot ni Second sa kanyang ina na siyang nalaglagang panga. Ang bango! Tura ni Sunny na siyang kapapasok lang sa kusina. Pero nang makita ni Sunny ang ina niya, agad itong namutla. Nagluto ka, Mommy? Nauutal na tanong ni Sunny kay Yasmin. Oh no! Anong klase na naman kayang poison ang niluto ni Mommy? Nung huling luto niya nawalan ako ng teeth sa sobrang tigas ng kanyang rice. Namumutla ang muka na sabi ni Sunny sa sarili. Baby sister, hello, nagluto ako ng breakfast. Mabilis na nakuha ni Second ang atensyon ni Sunny. Napuno ng pagkalito ang ekspresyon ni Sunny habang nakatingin kay Second. Kuya Fort? Mabilis na umiling-iling si Second sa naging tawag sa kanya ni Sunny. Hindi ako si Fort, ako si Second. I'm your older brother. Nagluto ako ng breakfast. Sagot ni Second at inilahad ang pagkain sa mesa. Nasa ganoon silang sitwasyon nang pumasok si Fort sa kusina. Nang makita ni Fort si Second, napuno ng kalituhan ang kanyang muka. Hi, breakfast. Tanong naman ni Second kay Fort na siyang napangiwi na lang. Medyo same kayo ng face. Kuya Second, Kuya Fort. Nalito ako kanina pero ngayon alam ko na kung sino si Kuya Fort at Kuya Second. Ngiting-ngiti na sabi ni Sunny. Talaga? Paano mo nalaman? Tanong ni Second. Si Kuya Fort always na may simangot sa face. Kapag harap ka po, tapos palagi ka naman po naka-smiley face, Kuya Second, kapag kaharap mo si Kuya Fort. Paliwanag ni Sunny. Dahil quintuplets, medyo may pagkakapareho ang mukha ng apat na lalaking anak ni Yasmin. Ang pinagkaiba lang ay ang mga personality nila at ekspresyon sa mukha. Si Sunny lang ang naiiba dahil ito ang babae sa kanila, pero pare-parehong kulot ang buhok ng 5. San ba kayo nanggaling dalawa? Parang kahapon isa lang inaalagaan ko, ngayon 3 na kayo. Sabay na napalingon ng 3 magkakapatid kay Yasmin na siyang nakapamewang sa harap nila. Sabay rin ang umiti ang 3. Mommy, can we keep Kuya Second? Ang galing niya pong cook, Mommy. Hindi po siya tulad mo na gumagawa ng poison. Tura ni Sunny na siyang ikinalaglag ng panga ni Yasmin. Excuse me lang ako kaya nagluwal sa'yo. Hindi makapaniwalang sabi ni Yasmin. At parang balak mo rin po ako ilibing, Mommy, kapag nagluluto po kayo. Sagot naman ni Sunny. Mas lalong hindi makapaniwala si Yasmin sa sinabi ng anak niya. Hindi naman ako ganun kasama magluto Sadyang di lang ako magaling. Ani Yasmin sa sarili. Please, Mommy, can we keep Kuya Second? Muling tanong ni Sunny at nag-beautiful eyes pa.
Ganon din ang ginawa ni na second at fourth hanggang sa mapabuntong hininga na lang si Yasmin. Fine, payag na ako. Walang pagpipili ang sagot niya. Tuwang-tuwa naman at sabay-sabay na sumigaw ang tatlo sa sobrang saya. Natawa si Yasmin na lumapit sa kanya ang tatlo at yumakap ng mahigpit. Anong ginagawa natin dito, Mommy? Tanong ni Sunny kay Yasmin na siyang nakatingin sa harap ng malaking bulwagan. 6 na taon ding hinintay ni Yasmin na mangyari ang bagay na to. Hindi alam ni Yasmin kung bakit natagalan ang kasal ni Chena at Falcon. Pero matagal na hinintay ni Yasmin ang balitang ito para sirain ang kasal ng kanyang kakambal. Hindi hahayaan ni Yasmin na maging masaya si Chena dahil sinira siya nito sa 6 na taon. Dinamay pa ng kapatid niya ang walang muwang na sanggol at pinatay. Diba? At sabi ko sa'yo may Tita Witch ka? Ngayong araw na to ikakasal ang Tita Witch mo kaya nandito tayo para sirain yon. Paliwanag ni Yasmin sa anak. Oh, like what Kuya Second said? Sabi niya witch daw po ang dahilan kaya po sila nawalay sa totoo nilang mommy. Pero ayaw ko pong bumalik sina Kuya Second at Kuya Fourth sa real mommy po nila kasi po hindi na po magluluto ng masarap si Kuya Second kapag wala na siya sa atin. Tura ni Sunny na siyang ikinatawa ni Yasmin. Don't worry, princess. Hindi ko naman itataboy ang mga kuya mo. From now on, pamilya na rin natin sila. Nakangiting sabi ni Yasmin na siyang ikinatuwa ni Sunny. Hindi kasama ni Yasmin sina second at fourth dahil nagpaiwan ng mga ito sa kondo nila para maghanda ng makakain. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Yasmin at sabay sila ni Sunny na pumasok sa bulwagan kung saan ginaganap ang kasal. Napangisi na lang si Yasmin nang makita niya sa harap ng altar ang kanyang kapatid kasama si Falcon. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw ni Yasmin na siyang gumulat sa lahat ng taong naroon. Itigil ang wedding! Panggagaya naman ni Sunny sa kanyang ina na siyang natawa lang. Tila nasa isang runaway show ang mag-ina nang sabay na maglakad ang mga ito sa isang red carpet papunta sa stage. Sabay pang nag-flip hair ang mag-ina nang tuluyan silang nasa harap. Ikaw! Sigaw ni Chena habang nakaduro kay Yasmin na may malawak ng ngiti sa labi. Hi, Twinnie! Nakita rin tayo ulit. Akala mo siguro nasunog na ako sa bahay na yun, no? Nanunuyang tanong ni Yasmin na siyang ikinaputla na mukha ni Chena. Hindi kita kakambal. Wala akong kakambal. How dare you ruin our wedding? Umalis ka sa bulwagan na to. Galit na sigaw ni Chena. Yasmin? Napalingon si Yasmin sa tumawag sa kanya. Ang ama niya yun na si Chino. Oh, hi Dad! Kailangan pa ba kitang tawaging ama? Gayong kayo ang dahilan kaya nawala sa akin ang mga anak ko? Malamig na tanong ni Yasmin na siyang ikinaputla ng kanyang ama. How dare you accuse us? Wala kaming ginawa sa'yo na hindi namin kilala. Naputo lang ibang sasabihin ni Chena nang biglaang nawala ang malaking litrato nila ni Falcon sa malaking screen na nasa stage at napalitan yun ng video. At sa video na yon, naroon ang pamilya ni Yasmin. Dad, kapag nalaman ni Falcon na hindi ako ang babaeng nakasiping niya nung gabing yun, panigurado magagalit siya na sobra. He already gave our company lots of help. Nag-invest na siya sa atin. Kaya ngayon kilalang-kilala ang kumpanya natin. Kapag hindi natin itinapon ang mga sanggol na to, baka malaman ni Falcon ang katotohanan. We need to do this, Dad. Hindi naman natin ipapaalam kay Yasmin eh. Sabihin na lang natin na matay ang mga anak niya na hindi sila nagkaroon ng normal na paghinga pagkatapos. Yon ang maririnig na salita sa video na yon. Hindi alam ni Yasmin kung saan galing ang video o kung sino ang may gawa nun. Pero sobra-sobra ang pasasalamat na naramdaman ni Yasmin. You killed my child? Napalingon si Yasmin sa nagsalita. Nandidilim ang buong ekspresyon ni Falcon habang nakatingin sa kakambal ni Yasmin na siyang namutla ng sobra. No! Of course not. Wala akong ginawa, Falcon. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Hindi ko siya hinawakan. Depensa ni Chena at mabilis na lumapit kay Falcon.
Nang hinawakan ni Chena ang braso ni Falcon, pabalya siyang tinulak ng lalaki. Nagsinungaling ka sa akin ng umagang yon? Tinanong kita kung ikaw ang nagmamay-ari ng jasmine earrings na yon at nagsinungaling ka. Akala mo ba utu-utu ako at bobo para hindi matanto ang bagay na yun ngayon? Galit na tanong ni Falcon kay Chena na siyang umiling-iling. Ako ang babaeng nakasama mo nung gabing yun, Falcon. Ako ang babaeng nagising sa tabi mo. Ako ang babaeng yan at hindi ang ingratang yan. Inggit lang yan sa akin, Falcon, maniwala ka. Natawa si Yasmin nang umiyak si Chena. Ang galing mo rin talaga, no? Nung gabing yun, sinira mo ang buhay ko para kay Clint. Dahil gusto mo siya, di ba? Pero nalaman mo lang na ako ang babaeng kasama ni Mr. Saviro nung gabing yun. Agad ka namang tumahol at dumila na parang asong ulol na ulol. Nanunuyang saad ni Yasmin habang may hindi makapaniwalang ngisi sa labi. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Dahil sa'yo kaya kami nasisira ngayon. Sigaw pabalik ni Chena. Hindi inaasahan ni Yasmin ang biglaang pag-atake ni Chena sa kanya. Bilang ina, agad na itinago ni Yasmin si Sunny sa likod niya para protektahan ito. Pero bago pa man makarating si Chena sa harap ni Yasmin, ay may biglaang sumulpot na 2 bata sa harap nila. Sina First at Third yun. Sinangga ni First ang atake ni Chena at gamit ang kaalaman niya sa taekwondo, binigyan niya ng mahinang sipa ang tuhod ni Chena, sapat lang para matumba ito sa stage habang nakatingin kay Chena ang lahat. Ayos lang po ba kayo, Mami? Nasaktan po ba kayo? May sugat po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Third kay Yasmin na siyang umawang ang bibig. Di ko hahayaan na kahit sinong manakit sa mami ko. Kapag inaway niyo siya, ako ang makakaharap niyo. Seryosong sabi naman ni First sa mga tao sa paligid. Mami! Mula sa kung saan, dumating sina Second at Fourth. May hawak pa si Fourth na laptop habang may mga lalaki na kaitim na nakasunod sa kanila. Bigla ay nanghina ang tuhod ni Yasmin nang humarang sa harap niya ang 4 na bata. 4 na lalaki at 1 babae. Bulong ni Yasmin habang nakatingin sa mga ito. Nang sabay-sabay na tumingin kay Yasmin ang 4, tuluyan na siyang nawalan ng lakas. Napalahod si Yasmin sa sahig kasabay ng paglandas ng luha galing sa kanyang mga mata. Pagod lang si Mami. Nagulat din ata siya sa pagsulpot nating 4 kaya nanghina siya ng sobra. Pero kapag nakapagpahinga na siya, magiging maayos din ang lahat. Paliwanag ni Third sa mga kapatid niya at sa dad niya na hindi pa rin makapaniwala sa lahat. Akala ko patay na kayo. Yun ang sinabi ni Yasmin. Mahinang sabi ni Falcon. Buhay kami. Ipinaliwanag na ito sa amin ni Lola D. Si Lola D ang nag-ampon sa amin. Inalagaan niya kami kasama mga kaibigan niyang tinatawag din namin Lola. At minsan ay Master kapag nag-iensayo kami. Namatay si Lola D last year dahil sa sobrang katandaan. Pero hindi niya kami hinayaang mamuhay na walang alam. Sagot ni First. Alam kong hindi ka naniniwala na anak mo kami, Dad. Nababasa ko ang isip mo at alam kong hirap na hirap kang paniwalaan ng lahat. Pero gusto lang naming sabihin sa'yo na anak kami ni Mommy at anak mo kami. Mommy won't believe us the last time we told her. Pero hindi kami namatay nung araw na ipinanganak kami ni Mommy. In fact, inilagay kami sa isang bangka at pinaanod sa dagat. Akala nila mamamatay kami doon pero nakita kami ni Lola D noong oras na yon sa yate. Dahil sa kanya kaya kami nandito ngayon. Sabi naman ni Second. Napalunok si Falcon. Tama si Second. Pinagdududahan niya ang mga ito dahil sa mga sinabi ni Yasmin kanina sa bulwagan. Kung di ka naniniwala, pwede tayo magpa-DNA test. Handa kami ng mga kapatid ko na sumailalim sa isang test para lang mapatunayan na kami ang anak nyo. Ani Third. At sa panghuli, kung inaakala niyong pera ang habol namin sa inyo, nagkakamali kayo. May iniwang yaman sa amin si Lola D. At may mamanahin din kami sa yaman ni galing kila Lola X, Lola Z at Lola Q. Hindi namin kailangan ng pera niyo dahil mayayaman din kami at matatalino. Tura ni Fourth. Napabuntong hininga pa si Fourth. Hay nako, saan ba tayo nagmana?
Ba't ang tatalino natin except kay second, syempre? Siguro hindi talaga sila magulang natin kasi bakit hindi sila matalino? Ang slow, diba? Dagdag pa ni Fourth na siyang ikinakurap-kurap ni Falcon, pati na rin ni Second na nagtataka dahil nasali siya sa usapan. Ngayon lang ako natawag na bobo na isang bata at slow. At sa bata pang nagsasabi na anak ko sila. Hindi makapaniwala ang sabi ni Falcon sa sarili. Naniniwala ako. Sigaw ni Sunny na siyang nasa tabi ng kama ni Yasmin. Sabay na napatingin ang lahat kay Sunny. Ang sabi ni Mommy, may connection daw ang mga twins. Nung dumating si Kuya Fort sa life namin ni Mommy, akala ko aagawin niya si Mommy sa akin. I was very mad. Pero hindi ko rin alam why sobrang gaan ang pakiramdam ko kay Kuya Fort. And then Kuya Second came. At ngayon may Kuya First and Kuya Third na rin. I know. Nararamdaman ko sa heart ko that they are my brothers. Paliwanag ni Sunny na siyang gumulat sa lahat. Napalunok si Falcon. Muli siyang napatingin sa apat na batang lalaki. Kiyo. Tawag ni Falcon kay Kiyo. Bumunot si Falcon ng buhok niya at binigay yon kay Kiyo na siyang lumapit. I want a DNA test with these kids. Nang marinig yun ng apat, mabilis silang napangiti at ginawa rin nila ang ginawa ni Falcon. Sa gulat ng mga lalaki, pati si Sunny ginaya ang mga kuya niya. Princess, what are you? Ayoko pagdudahan mo din si Mommy. Princess, what are you? Ayoko pagdudahan mo rin si Mommy. Nabuhay kami ni Mommy ng peaceful sa loob ng 6 na taon. We were happy kahit kami lang dalawa. Ang magkasama. Kaya ngayon lumalaki ang family namin ni Mommy, hindi ko hayaang masira yon. And I believe that they are my brothers. Kaya sasali din ako. Masasaktan si Mommy ng sobra kapag pati ako pinagdudahan mo. Kaya ngayon pa lang, bibigyan na kita ng sagot. Paliwanag ni Sunny na siyang umani ng paghanga mula sa mga kapatid niya. Si Second lang talaga nagmanakinad Mommy at Daddy, no? Naiiling na sabi ni Fourth. Ibig sabihin, matalino ako, right? Tanong ni Second. Natawa ang magkakapatid sa sagot nito. Nagising si Yasmin mula sa pagkakatulog at naabutan ng sitwasyong yon. Agad namang napansin ng mga anak ni Yasmin ang pagkagising ng kanilang ina. Mommy, how are you feeling? Tanong ni Sunny. Mommy, nagugutom ka na po. Gusto mo po lutuan kita ng sopas? Tanong naman ni Second. Mommy, may masakit ba sa katawan mo? Nahihirapan ka po bang huminga? May mga discomforts ka po bang nararamdaman? Tanong naman ni Third. Mommy, may kaaway ka po ba? Sabihin mo lang sa akin, Mommy, pagtatanggol kita. Kahit si Daddy pa umaway siya, hindi ko siya palalampasin. Si First, na umani ng pag-angal mula kay Falcon. Mommy, wala na ako masabi. Inagawa na nila ako ng linya. Saad ni Fourth na siyang ikinatawa ni Yasmin. Muling napaluha si Yasmin. Hindi talaga siya makapaniwala. Sa loob ng ilang taon, inisip niyang patay na ang mga anak niya. Pero ngayon nasa harap niya na lahat ng mga ito. Buhay ba talaga kayo? Kayo ba talaga ang mga anak ko? Nanginginig ang boses na tanong ni Yasmin. Ay, naku. Akala ko pa naman tumalino na si Mommy pagkatapos niya mahimatay kanina dahil sa pagod. Sana pala hinayaan natin ang ulo ni Mommy na tumama sa sahig, no? Baka nag-improve ang brain cells niya ng ganon. Mas lalong natawa si Yasmin. May attitude ka talagang bata ka. Mommy, kompleto na po tayo. Nandito na po mga kuya ko. Nandito na rin po si Daddy. Di na po tayo mawawalay sa isa't isa, Mommy. Turan ni Sunny na siyang umagaw sa atensyon ni Yasmin. Napatingin si Yasmin kay Falcon na siyang kanina pa nakatitig sa kanya. Isang maliit na ngiti ang pinakawalan ni Yasmin na siyang ikinasinghap ni Falcon. I'm sorry. Patawarin mo ako, Yasmin. Namamaos at nanginginig ang boses na saad ni Falcon kasabay ng pagluhod niya sa gilid ng kama ni Yasmin. Nabasag ang puso ni Yasmin sa naging sinabi ni Falcon. Ilang taon ding hinintay ni Yasmin na marinig ang mga katagang yun galing sa lalaki.
Ilang beses ding napanaginipan ni Yasmin ang buhay kung saan kumpleto silang lahat. At sa wakas, nagkatotoo rin ang panaginip niya. Here. Inilahad ni Falcon ang kamay niya sa harap ni Yasmin. Napasinghap si Yasmin ang bumungad sa kanya ang hikaw na naiwala niya nung gabing may nangyari sa kanila ni Falcon. Itinago mo? Akala ko, ibinigay mo kay Chena ang hikaw na to. Mahinang sabi ni Yasmin at dahan-dahang kinuha ang hikaw mula sa kamay ni Falcon. I had this feeling of wanting to keep it. Noong panahong yon ay naniwala ako dahil tanging mukha mo lang ang bahagya ko na alala nung araw na yon. Pero hindi ko ibinigay sa kanya to. Mabuti na rin at nakinig ako sa naramdaman ko nun. Ngayon pwede ko na itong ibalik sa tunay na nagmamay-ari. Napalunok si Yasmin sa paliwanag ni Falcon. And this too. Inilahad ni Falcon ang isa niya pang kamay at nanlaki ang mga mata ni Yasmin nang makita ang 1,000. Napahalakak si Yasmin dahil sinamaan siya ng tingin ni Falcon. Paano mo naisip na isa ako sa mga bayaran gayong ang gwapo-gwapo ko noong araw na yon? I was even wearing a suit. Hindi makapaniwalang reklamo ni Falcon. Mas lalong napahalakak si Yasmin. I didn't notice, okay? Saka, mukha mo lang naman ang tinitigan ko pagkatapos ko magising eh. Hindi ko na inisip ko anong trabaho mo habang tinititigan ka. Saka naisip ko lang naman noong araw na yun na baka wala kang pamasahe pa uwi sa inyo kaya binigyan kita ng pera. Paliwanag ni Yasmin na natatawa pa rin. Napailing-iling si Falcon at umirap. Now, I know where Fort got his attitude. Ma-attitude din pala itong dad niya kaya ganon. Nangingiting tura ni Yasmin sa sarili. Hindi ko pa rin talaga matanggap. Ang naisip ko noong araw na yun, binayaran mo ko. Ayos naman sana kung bayad nga pero 1,000? Am I that cheap? Angil ni Falcon, dahilan para tabunan ni Yasmin ang bibig niya para pigilan ang sariling matawa ulit. I'm sorry, okay? Hindi ko talaga naisip na CEO ka ng kumpanya ng mga panahong yon. Actually, akala ko isa ka sa mga stripper. Mabilis ng laki ang mga mata ni Falcon sa gulat dahil sa inamin ni Yasmin. Nasapu pa ni Falcon ang dibdib niya na siyang dahilan para mapakagat na iba pang labis si Yasmin para pigilan ng sariling matawa na naman. Stripper? Ako? Itinuro pa ni Falcon ang sarili habang nagtatanong. Kaya tumango si Yasmin. Stripper pala ha? E di maghuhubad ako ngayon dito sa harap mo. Saad ni Falcon at agad inabot ang botones ng kanyang suot na suit na siyang gumulat kay Yasmin sa pagkakataong ito. Hoy, ano ba? Wag dito! Hindi. Sabi mo ay stripper ako. Aba, ayoko naman biguin ka kaya sige maghuhubad ako dito. Ano bang gusto mo? Sayawan din kita? Machong sayaw ba? Nandito ang mga anak nating dalawa. Ano ka ba? Ano na lang sasabihin ng mga anak mo kapag nakita nila naghuhubad ka dyan habang sinasayawan ako? Nangingiting tanong ni Yasmin kay Falcon na siyang natigilan. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang bumukas ang pinto ng kondo ni Yasmin. Yasmin, nakauwi na ako. Natigil si Parker sa paglalakad nang makita niya si Yasmin at Falcon na magkalapit sa isa't isa. Parker, welcome back. Nakangiting sabi ni Yasmin at takmang lalapit sa matalik na kaibigan nang ipalibot ni Falcon ang braso niya sa bewang ni Yasmin. Stay here. Utos ni Falcon. Ang siloso mo naman. Kaibigan ko kaya yan. And besides, you have to thank him. Siyang nag-alaga sa amin ni Sunny. Noong panahong nagtatago kami mula kina Chena. Hindi kami makalapit agad noon kaya si Parker ang nagbigay ng mga pangangailangan namin. Turan ni Yasmin. Kakausapin ko siya. Puntahan mo muna ang mga anak natin. Second told me that he'll cook for us. Mahinahong sabi ni Falcon. Sumang-ayon naman si Yasmin pero bago makaalis si Yasmin, binigyan ni Falcon ng halik sa labi ang babae na siyang gumulat dito. Pero natawa naman si Yasmin kalaunan. Nagsisinungaling si Yasmin sa'yo. Anak ko talaga si Sunny, di mo ba alam? Nakangising tanong ni Parker kay Falcon na siyang dumilim ang ekspresyon ng muka.
Wala ka bang sariling sperm cells? At nang aangking ka ng anak na iba? Balik tanong ni Falcon na siya ikinatawa ni Parker. Isip bata. Akala ko pa naman mature ka dahil CEO ka ng Phoenix Company. Pero para lang sa isang babae, ganito ka umakto? Nanunuyang ganti ni Parker. Mature my ass. Hindi ka welcome sa buhay namin. Akin lang ang mga anak ko at mas lalong akin lang si Yasmin. Hinding-hindi mo siya maaagaw sa akin. Malditong sabi ni Falcon. Boss, kakain na raw. Mula sa kusina, sumulpot si Kiyo na siyang kumuha ng atensyon ng dalawa. Nang tumalikod si Falcon para pumuntang kusina, agad namang sumunod si Parker. Ba't ka sumunod? Dito ka lang. Asik ni Falcon kay Parker. What? Kakain na raw. Timing at gutom na rin ako. Sasali na ako sa inyo. Nakangiting sabi ni Parker na siyang ikinalukot na mukha ni Falcon. Stay! Utos ni Falcon kay Parker. Gago, di ako aso. Sinamaan lang ng tingin ni Falcon si Parker. At nang makarating sila sa pinto ng kusina, iniharang ni Falcon ang sarili sa pinto, kaya halos malaglag ang panga ni Parker at gusto niya nalang matawa. What the hell? Ang mature ha? Natatawang sabi ni Parker kay Falcon na umismid lang. Hanggat nandito ako, hindi ka makakapasok dito sa loob. Anong kala mo sa akin? Papayagan kita makalapit sa pamilya ko. Akin lang ang pamilya ko. Daddy, kakain na daw. Tawag ni Third kay Falcon na siyang nakaharang pa rin sa pinto. Kiyo! Tawag naman ni Falcon sa kanang kamay niya na agad lumapit. Ipinalit ni Falcon si Kiyo sa harap ng pinto at ginamit itong pangharang. Huwag mo siya hayaan makapasok. Kapag nakapasok siya, babawasan ko sahod mo. Masusunod, boss. Napa-facepalm na lang si Parker sa nakikita niya. Hindi niya inaakalang ganito kaisip bata ang tanyag na CEO ng Phoenix Company. This is Lola X, Lola Z, Lola Q, and Lola D. Pagpapakilala ni First sa mga nag-alaga sa kanila. Itinuro pa ni First ang huli na isa na lamang litrato na si Master D. Bit-bit yun ni Master Q na siyang may ngiti sa labi. Ikinagagal ako makilala ang tao nag-alaga sa mga anak ko. Maraming salamat po. Punong-puno ng pasasalamat at tura ni Yasmin kasabay ng pagyukod niya. Ganon din ang ginawa ni Falcon na siyang nasa tabi ni Yasmin. Wala iyon. Besides, hindi talaga may pakaranan lahat. Siya nag-ampon sa apat at tinulungan lang namin siya sa pagpapalaki sa kanila. We got ourselves some good students too. Tura ni Master Z na siyang sinang-ayuna ng dalawa pang masters. Napangiti si Yasmin at Falcon. Swerte ang mga anak nila at nakatagpo ang mga ito ng ganitong klaseng mga tao. Ba't nandito ka? Hindi kita kailangan dito, umalis ka! Sigaw ni Chena nang bumungad sa kanya si Yasmin. Gusto ko lang tignan kung gaano kakalugmok dito. Nanunuyang sabi ni Yasmin sa kakambal niya. Nanlaki ang mga mata ni Chena sa galit. At kung walang nakaharang sa pagitan nilang dalawa ni Yasmin, matagal na sanang inatake ni Chena ang babae. Mga agaw ka. Lahat-lahat na meron ako inagaw mo. Akin dapat si Falcon eh. Akin lang dapat si Falcon. Sigaw ni Chena at niyugyug ang bakal sa pagitan nila ni Yasmin. Hindi ko inagaw si Falcon, Chena. Falcon was supposed to marry me. Wala siyang nararamdaman para sa'yo. Dahil kung oo, bakit umabot ang 6 na taon bago kayo kinasal? Bakit pinatagal niya na masyado kung totoong ikaw ang mahal niya? Marahas na umiling-iling si Chena. Akin si Falcon. Akin silang lahat. Si Clint. Akin si Clint. Akin si Falcon. Akin silang lahat. Hindi makapaniwala si Yasmin sa lahat ng naririnig niya. Sa sobrang pagkaganid ng kapatid niyang si Chena, nagawa nitong saktan si Yasmin at ilayo ang mga anak niya sa kanya. Pero talo pa rin ito sa huli. Dahil kahit kailan, hindi naman nananalo ang kasamaan. Ayos ka lang ba? Marahang tanong ni Falcon kay Yasmin habang inaalalayan ng babae sa paglalakad. Ayos na ako. Hindi ko lang inaasahan na kahit sa huli, hindi pa rin nagbago ang ugali ni Chena. Hindi siya humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya.
Malungkot na sabi ni Yasmin na siyang ikinabuntong hininga ni Falcon. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, wala na makakalapit sa inyo ng mga anak natin na tulad ni Chena. Simula ngayon, poprotektahan ko kayo sa abot na makakaya ko. Napangiti si Yasmin sa sinabi ni Falcon. Pangako? Tumango ito. Pangako. Sagot ni Falcon at upang lagyan niyo ng selyo, dahan-dahang inabot ni Falcon ang mga labi ni Yasmin at siniilyo ng marahan at punong-puno ng pagmamahal na halik. Dun ka! Tulak ni Falcon kay Parker na siyang nagsalubungang kilay. Tabi ako kay Yasmin, kaibigan niya ako. Fiancé naman ako. Ano ka ngayon, ha? Maangas na tanong ni Falcon kay Parker na siyang napangiwi. Ikakasal na nga lang kayo, di ka pa rin nagmamature. Sige ka! Baka magbago isip ni Yasmin dahil dyan sa ugali mo. Mabigla ka na lang at di dumating si Yasmin sa harap ng altar. Nanunuyang pangaasar ni Parker. At saan naman siya pupunta, Aber? Ako lang ang lalaking mahal niya. Kaya malabong takbuhan niya ako sa kasal naming dalawa. Baka nakakalimutan mo, Mr. Saviro. Hindi mo ba naalala kung ilang taon din naming inalagaan ni Yasmin ng isa't isa? 6 na taon kami magkasama. Ako ang nag-alaga sa kanya sa loob ng mga taong yon, kaya malabong hindi siya magkaroon ng nararamdaman para sa akin. Bakit hindi natin siya tanungin, Nalukot ang mukha ni Falcon. Kiyo, marunong ka ba maglibing ng buhay na tao? Tanong ni Falcon sa kanang kamay niya na napaayos agad ng tayo. Marunong, boss. Hoy, anong libing ng buhay? Naku, mga taong to, di naman kayo mabiro. Parang picture lang eh. Hala, sige, kayo na magtabi. Igapos mo sa'yo. Sarkastikong sabi ni Parker at bahagyang lumayo kay Falcon. Halina kayo. Ready na ang photographer. Pagtatawag ni Yasmin sa dalawa. Mabilis na lumapit si Falcon na ipinalibot agad ang braso sa bewang ni Yasmin. Inasar pa ni Parker si Falcon at akmang lalapit sa mag-asawa nang tinulak ito ni Falcon. Hindi na rin nakalapit si Parker dahil hinila ito sa kwelyo ni Kiyo. Sa harap ni Yasmin at Falcon, may 3 upuan kung saan nakaupo sina Master Z, Master Q at Master X. Hawak din ni Master Q ang litrato ni Master D. At sa harap naman ng mga ito, naroon ang quintuplets ng pamilya Saviro. Sa gilid ng mga bata nakaupo si Parker at Kiyo. Say cheese! Sigaw ng photographer dahilan para sabay-sabay nang umiti ang lahat. Cheese! Sigaw ng mga ito, kasabay ng pagkislap ng kamera para sa isang litrato. 12 years later. Ang ganda naman ng prinsesa namin. Puri ni Yasmin kay Sunny na siyang malawak ang ngiti sa labi. Thank you, Mommy. Mana kasi ako sa inyo ni Daddy. Sagot ni Sunny. Thankfully, hindi mo minana ang utak ni Mama at Dad, baby sister. Kapag nagkataon, baka maging 4 na kayong kabilang sa world. Ngisi ni Ford sa sobrang gwapo sa suot nitong kulay asul na suit. Hey! Di ka pa rin talaga makamove on sa katangahan namin ng dad mo? Hay nako! Kanino ka ba nagmana at ang hilig mo magtanim ng galit? Naiiling na tanong ni Yasmin. Pero nang matanto ni Yasmin ang naging huling tanong, nilingon nito si Falcon. What? Ba't ka sa akin nakatingin? Hindi naman ako nagtanim sa'yo ng galit I was just offended dahil binayaran mo ko ng 1,000. Mas katanggap-tanggap yun kung nag-iwan ka ng cheque na may 5 bilyones. Depensa ni Falcon. Napailing-iling na lang si Yasmin. Ano bang gagawin ko sa'yo? Sa inyong dalawa mag-ama? Ako lang ata ang nag-iisang matino sa pamilyang to. Tura ni Yasmin na siyang ikinatawa ng mga anak niya. Malabo na ikaw ang pinakamatino, ma'am. Hindi mo nga naramdaman agad yung lukso ng dugo nung nagkita tayo. Pambabara naman ni Fort sa kanyang ina na nalukot ang muka. Okay, bago kung saan pa tayo mapunta, bago pa tayo mag-away, simulan na natin ang party.
Happy 18th birthday sa Virus Quintuplets! Sigaw ni Parker na siyang kararating lang. Nakangiting tinignan ni Yasmin at Falcon ang mga anak nila na tumatanggap ng cheque mula kay Parker. Nang mag-angat si Yasmin ang tingin sa asawa, agad yumuko si Falcon para halikan ng labi ni Yasmin. Mahal kita, Yasmin. Salamat dahil ginawa mo lahat para sa amin ng mga anak mo. Punong-puno ng pagmamahal na sabi ni Falcon. Dapat na magpasalamat ka. Aba, iniri ko yung mga anak mo tapos hindi ka magpapasalamat sa akin? Natawa na lang si Falcon sa pagkaaliw at muling hinagka ng asawa. Dad, nagluto si Mami ng breakfast para sa'yo. Bungad ni Sunny kay Falcon na kagigising lang. Agad nanlaki ang mga mata ni Falcon sa narinig. Namutla rin ang mukha nito dahil sa kaba. Nasaan ang kuya second mo? Hindi niya ba pinigilan ng mami mo sa pagluluto? Tanong ni Falcon. Kaya naman, nakagat ni Sunny ang ibabang labi para pigilan ng sariling matawa. Wala si kuya second may date daw siya today with his ingredients. Mamaya pa yun uuwi. After niyang makuha lahat ng gusto niyang ingredients para sa lulutuin niyang dish, kaya si mami na lang ang nagluto para sa'yo. Paano kayo? Kumain na ba kayo ng mga kuya mo? Nasaan si first, third at fourth? Nakaalis na rin sila. And I'm on a diet. Bago rin umalis si kuya second kanina, nagpagawa ko ng pancakes kaya busog na ako. Napalunok naman si Falcon. Nasaan na Tito Parker mo? Tawagin mo nga rito. Gustong-gusto ng tikman ng luto ng mom mo Patikimin natin. Come on, Dad. Nag-improve naman si Mom. 80% na lang ang foods ni Mom. 80% poisonous. Hindi ka naman mamamatay na maaga kapag kinain mo yon. Makakahinga ka pa po ng maluwag kapag inubos mo ang pagkain ni Mom. Sa huli, nanginginig ang tuhod na pumasok si Falcon sa kusina. Kapag nagtagal siya, baka magtampo si Yasmin sa kanya. Muling napalunok si Falcon nang nasa hamba na siya ng kusina. Love? Tawag ni Falcon kay Yasmin at dahan-dahang pumasok sa loob. Surprise! Saad ni Yasmin kay Falcon na siyang kapapasok lang. Umawang ang labi ni Falcon. Nang pagpasok niya, bumungad ang kanyang 4 na anak na lalaki. Si Yasmin, Parker at Kiyo, na siyang nasa harap ng mesa. May hawak na cake si Yasmin at may nakalagay doon na happy birthday. Oh! Gulat na bulong ni Falcon habang hindi makapaniwalang nakatingin sa nakangiti niyang asawa. Sorry, Dad. Sabi kasi ni Kuya Fort takutin ko raw kayo. Saad ni Sunny na bigla ang sumulpot sa likod ni Falcon. Nalaglagan pa nga ni Falcon nang humalakhak ang mga anak niya. It's all safe, Dad. Ako nagluto ng lahat ng yan. Kahit ang cake ako ang gumawa. Hindi ko pinagalaw si Mommy. Takot lang namin na ma-hospital ka ulit. Sabi ni Second na siyang may ngiti sa labi. Hey, grabe naman kayo sa akin. Ganon kasama ang pagkain ko? Kailangan ko lang ng konting practice. Even Master X eats it. Lola X does not want to offend you, Mom. Hindi mo lang nakikita, Mom. Pero kapag nakatalikod ka, nalulukot ang mukha ni Lola X dahil sa pagkain mo. Napanguso si Yasmin sa sinabi ng anak niyang si Third. Hindi na lamang pinatulan ni Yasmin ang pang-aasar ng mga anak niya at lumapit siya kay Falcon para sa cake nito. Pagkatapos hipa ni Falcon ang kandila, nagpalakpakan ng 5 bubuit ng mga saviro. Kiss! Kiss! Kiss na, Mommy and Daddy! Kiss na! Saad ni Sunny na parang isang cheerleader na tuwang-tuwa. Huy, ano ba? Nakakahiya. Saad ni Yasmin sa pabebeng boses. Mahina na lang na natawa si Falcon bago inabot ang pisngi ng asawa. Mabilis na tinakpan ng magkakapatid na lalaki ang mata ng kanilang bunsong kapatid na babae. Pagkatapos, halikan ni Falcon si Yasmin sa harapan nilang lahat. Hey, not fair! Gusto ko rin tumingin! Ani Sunny na walang nagawa kundi sumimangot. Help, Kuya Third! Sigaw ni Sunny na siyang nasa isang upuan at pilit inaabot ang pinakatuktok ng Christmas tree para ilagay doon ang hawak na star. Dahan-dahan lang, sis. Baka magkasugat ka. Paalala ni Third. Ako na riyan. Baka mahulog ka at babalian. Mag-aalala si na Mama at Dad kapag nangyari yon.
Tura ni First na siyang napansin ang nangyayari. I can do it, Kuya First. Saka may alam ko sa taekwondo kaya hindi ka mahihirapan dito. Gusto ko ako ang maglagay ng star kasi last year si Kuya Fort ang naglagay. Ako lang hindi pa nakakapaglagay ng star sa Christmas tree every holiday. Paliwanag ni Sunny. Hawakan niyo na lang upuan niya, okay? Second, and I will guard the outside para masalo siya if ever na mahulog siya sa upuan. Singit ni Fort sa usapan na siyang tumayo na sa gilid ng mga ito. Thank you, Kuya! Lingid sa kaalaman ng lima, nakamasid sa kanila si Falcon at Yasmin. Di ako makapaniwala. They are already 19 years old. Parang kailan lang din nung nakilala kita sa bar at pagkamala na stripper. Humigpit ang yakap ni Falcon kay Yasmin dahil sa sinabi ng asawa. Tama ka. Parang kailan lang yun. At ngayon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi pa rin nagbabago ang sayang nararamdaman ko kapag nakikita ko kayo ng mga anak natin. I can't believe it either, love. Binigyan mo ako ng 6 na regalo sa buhay ko. Ngayon kahit saan ako magpunta, hindi ko makakalimutan ang mga regalong binigay mo sa akin. 6? Hoy, Saviro, may anak ka ba sa ibang babae na hindi ko alam, ha? Sa tingin ko sa'yo talaga nagmana si second love. 6 yun kasi kasali ka. Kasali ka sa tinutukoy ko regalo. Hindi ka dumating. Hindi rin naman darating ang mga anak natin sa buhay ko. Ikaw ang kauna-unahang regalong natanggap ko, Yasmin. At ikaw ang regalo na hindi ko ipagpapalit sa kahit sino. Kasali ng mga anak natin. Kahit ano pang ipalit nila sa inyo, hindi ko kayo pakakawalan. Punong-puno ng pagmamahal na saad ni Falcon. Nang sumigaw si Sunny, mabilis na bumaling sina Falcon at Yasmin sa magkakapatid. Joke lang! Sigaw ni Sunny pagkatapos nila makuha ang atensyon ng mga magulang. Mapang-asar ka talaga, Sunny. Kita mo naman may sariling mundo si na Mama at Dad. Naiiling na sabi ni Third, ngunit natatawa rin naman ito. Kayo mga bubwit ha? Pasaway kayo. Napatili si Sunny nang tumakbo si Yasmin papunta sa kanila. Napuno ng tawanan ng buong sala ng mansyon dahil sa paghahabulan ng pamilyang Saviro. Nang mahuli ni Yasmin ang anak niya si Sunny, kiniliti niya ito ng sobra sa gilid nito. Agad namang ipinagtanggol ng magkakapatid na lalaki ang bunso nila at kiniliti rin si Yasmin. Sumali naman si Falcon na siyang ipinagtanggol si Yasmin mula sa mga anak niya. At naging maliwanag ang bahay dahil sa masayang pamilya ng mga Saviro. The